panahong kagaya po nito, hindi nawawala ang diwa ng kawang-gawa at bayanihan sa ating barangay. Kaya pakinggan po natin ang kwento ng isa sa mga handang magserbisyo dahil sa kanyang sinumpaang tungkulin. Dito po yan sa KKB, Kwentong Kabarangay. Sa mga panahon ng sakuna o kalamidad, may mga kamay na handang umalalay. Tulad ni Kuya Rogelio na isang Air Force Reservist. Bit-bit ang kanyang pangarap at determinasyon, lahat ay para sa pagsiserbisyo sa kanyang mga kababayan. Isang karangalan na siya'y makasalong ngayong umaga dito sa Kwentong Kabarangay. Talagang ngayon, pasok na pasok sa nangyayari ngayon itong ating kakwentuhan. Oo, at kabarangay natin, proudly, taga-barangay Kulit yata itong ating kasama, no? Magandang umaga sa iyo, palapakalaman natin kabarangay. Ang ating kabarangay na si Kuya Rogelio. Sir, good morning. Bermejo! Good morning, sir. Good morning! Kuya Rogelio, kumusta ka? Okay naman po. Oo, busy ka ngayon. Busy. Busy. Alam mo, bukod sa reservist nga ito si Kuya Rogelio, siya nagpa-participate sa mga search and rescue operations. Oo naman. Kamusta po itong mga nagdaang mga araw, ito po nga kahapon at ngayon? Mga nagdaang araw. Nung nakarang yung bagyo, nag-rescue kami rito po. Binabaha itong area po ninyo. Opo, kasi po nagtaas po ng tubig. Oo. Then, at malapit din ito sa creek. Opo. Oo. Then kahapon po, naka-standby lahat po kami. Kung anong mangyayari po, kung magpapakawala po ng tubig ng malakas. At least anytime, go Opo. kayo pag Yes, kailangan. Ano ba usually ang mga training na pinagdadaanan po ng isang reservist na mga nakagaya po ninyo? Air Force Reservist. Oo, Air Force. Sa akin po, ang Air Force po, marami po dyan ang magiging dadaanan mo po. Katulad po ng BCMT, Basic Course po. Then MOT, Military Orientation Training. Then UADT, Unit Active Duty. Then ADT. Gaano katagal ito yung ibinubuhos yung panahon para dito? Para makumpleto nyo lahat ng courses na yan, lahat ng training na yan? Sa bawat bawat unit po na papasukan nyo po sa training po katulad ng MOT every Saturday po within 6 months. Ayan, halos pala parang ang haba-haba ng kanyang gagawing training kasi iba't ibang courses pala yung kailangan mong at lahat yan binibigyan kayo ng sertipiko. Paano po ba? Yes po, may certificate po kami na magpapatunay na nag-training po kami. Ito po ay dati nyo pong gustong gawin? Ito po ba talagang pangarap nyo po, Kuya? Ito po pangarap ko talaga nung ako'y bata pa. Then, hindi naman natupad yung pangarap ko. Pero tinuloy ko na lang kahit po ako. Gusto nyo bang maging sundalo? Or ayun? Pero at least ngayon, siya pa rin ay tumutulong at sumusuporta sa kanyang mga kababayan. Oo. At ngayong Bagyong Enteng, ito na. Ano ang inyong mga paghahanda na ginagawa? Ang Bagyong Enteng, sa ngayon po, ang paghahanda po namin sa Bagyong Enteng, ay nakaready po yung mga life jacket po, then lubid po, then wheelchair, then yung yung orange po na bilog. Paano kayo tinatawagan? Anong nangyayari? Meron ho bang mga kabarangay din natin na sasabihan kayo, tatawagan kayo na dito ho sa street na to, meron hong kailangan ng rescue? Paano ang nangyayaring pag-coordinate? Ang namin, pag-coordinate po sa bawat purok po, meron po. Pero po kami, may time po kami, talagang nagaan po kami, umiikot po. Nagro-rubing po kami. Ano ang challenge ng isang rescuer? Kasi hindi madali pati yung sarili mo dyan, my friend. Na nilalagay mo rin sa risk Yun na nga lang lumubog ka sa baha, leptospirosis na. Hindi ba? Talaga namang maraming risk talaga. Ano yung mga risk at challenge? Ang challenge po dyan, ang isang papatunay lang po na kaya mo tumulong. Yun lang. Basta yung intention mo makatulong. Opo. Hindi yung term na wala lang po na manunood ka lang. Oo, tama. Yung wala kang gagawin. Opo. Kailangan na ng tulong. Kailangan daw talaga para ang nakukuha natin. Ang nakukuha natin dito ay
yung intention mo talaga Yes, na tumulong natulong. naroon. Oo. Yun ang pinaka-challenge at totoo yun. Oo. Dahil hindi lahat ng tao ay may intensyon na tumulong ng totoo, sincerely. Na ano yun yung kanyang parang pinaka-mission na Opo. na nagawin, yung pagtulong. Naniniwala po ba kayo na kailangan po maging isang reservist officer, isang sundalo, ang isang kabarangay natin para po makatulong? Ang ano po naman nasa sa tao po. Opo. Kung talagang gusto niya pong mag-service po sa bayan. Opo. Hindi po kailangan na tuturuan pa po o yan pa po sa ibang tao. Genuine dapat. Ano po ang Dapat po intention? sa kanila manggagaling. Magkusa! Opo. Magkukusa ka! Parang kayo, nagkusa kayo mag-training. Siyempre may gastos din niya. Yan ang ehemplong siniset niya, di ba? Oo, yan naman ang gusto niya, ang makatulong. Pero bago ho kayo naging reservist, ano ho muna yung mga naging trabaho po ninyo? Marami po. Naging baker po ako, construction, naging boy po. Tapos sa ibang naging rin po ako ng isang broadcasting. Opo. Naging Company. media, nakasama rin siya sa media. Ano po ngayon ang inyong trabaho bukod po sa pagiging part ng Air Force po? Ngayon. Ngayon po ang ko po nasa barangay. Barangay. Sa barangay ho Opo. siya Ayun. nakatutok ngayon. Ba, masipag. po, Oh, meron ho pa kayo pang kailangang pasukang training para po madagdagan po ang inyong skill sa pagre-rescue. Tuloy-tuloy po bang training kapag Tuloy-tuloy ganito? po ba? Taon-taon? Paano? Opo, ngayon po may hinihintay lang po namin yung 4 days training po for another po sa rescue. Sa search and rescue mo, sir, ano po mga hindi nyo mga makakalimutan mga karanasan? Yung mga naranasan nyo, yung talagang unforgettable, ika nga po. About may po sa ko po, sa training ko po. Kasi sobrang layo po ng nilangoy po namin. Wow! Hindi nyo na po makikita po yung beach na Yung kung saan po kayo nung nanggaling. Oo, matindi pala yun. Interesting. Matindi rin yun. Oo, matindi. Kailangan talaga physically fit ka. Apo. Yung ready rin, ikaw ay ready emotionally, physically, and mentally. Mentally. Para talaga rin kayong mga Talagang sundalo, may no? mindset. Sundalo in every sense talaga. Talaga naman, Sa napakagaling. Tama. Okay. So, love, tanongin natin siya sa mga interesado, ano bang mga requirement po o qualification para maging isang reservist officer po? Sa lahat po ng gusto pong maging reservist po, kailangan po may physically fit po kayo, then good po yung nyo po, health nyo po. At syempre, willing kayo to go through all the trainings. All the training. And yung mga briefing na ibibigay, yung mga challenges na ibibigay para maging ready po kayong rescuer. At saka ang nakukuha natin dito, take away natin dito, talaga dapat yun nga, lagi niya sinasabi, bukal ang intensyong tumulong. Yun. Hindi kailangan din maging reservist officer, di ba? Correct. Kahit sino, maaaring tumulong. Yes! Diba? Malapakan natin! Kuya Rogelio Permejo! Maraming salamat po Ayan. sa pagbabahagi niyo po ng kwento sa amin dito sa LTE. At syempre, sa pagiging tapat po sa inyong tungkulin at saludo po kami sa inyo sa inyong ginagawa bilang isang Air Force Reservist at rescuer at sa pagpo-volunteer po ninyo. Mabuhay po kayo. Meron kaming regalong Mula sa Miniso Yan. at sa Splash Island. Thank you, Splash Yan. Island. Thank And thank you. you, Miniso. Kapag Po. tumila-tila po, ulan, pag may araw na po, mag-Splash Island po tayo, ha? Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!